Doon sa mga gustong malaman kung ano yung sinasabi ko. Kanina po, before po ako umakyat dito, kaya rin natagalan ako konti, nagsusulat po ako ng 4 parts. 4 parts po na write-up, op-eds, 4 po sila. Ang tinatalakay ko lang po, yung isang impeachment article of impeachment laban kay Sara Duterte, kung saan sinasabi doon ang kanyang unexplained wealth. Isa po yan sa mga articles of impeachment laban kay Sara Duterte, ang kanyang unexplained wealth. At sa kanina pa po ako kanina umaga, early morning pa po ako nag-start kanina na mag-research. Nag-research po ako sa SALN niya, sa mga kahit ano-ano, kung saan-saan na po ako napunta kanina. At nakita ko kanina, madami po ako masyadong information overload po yung utak ko, na kailangan ko ilagay in 4 parts, kailangan ko po siya i-break down yung topic na yon ng unexplained wealth ni Sara Duterte. 4 po yun na op-ed. Kasi hindi lang po siya yung nasasangkot. Makakasama po yung asawa niya, makakasama po yung ama niya, makakasama po yung mga kapatid niya, makakasama po yung mga kasamahan niya sa City Hall noon, makakasama po yung mga kanilang mga business partners. Kaya na-breakdown ko na in 4 parts yung aking write-up, na iisa-isahin ko po sa mga sumusubaybay sa akin sa Facebook. Ayan po, The Political Labandera 4.0 sa Facebook. Kung kayo po ay gustong magbasa, ini-encourage ko po yung magbabasa. Ako mismo hindi po ako nanonood masyado ng mga kung hindi ko kailangan manood, hindi po ako nanonood. Mas prefer ko po magbasa. Kasi yun po yung nag-e-exercise sa utak. So kung kayo po ay mahilig magbasa pa rin, old school kayo, inaanyayahan ko kayo na pumunta sa The Political Labandera, at huwag po kayong magrereklamo na mahahaba po yung mga binabasa nyo doon. Telenovela po, yun po ay sinasadya ko gawin. Sadya po yun. So kung medyo yung IQ nyo kagaya ng mga DDS na low, tapos yung comprehension skills niyo low, hindi po yan yung page para sa inyo. So kung gusto po niyo malaman at naiintriga kayo kung paano ko i-explain ang itong article of impeachment regarding sa unexplained wealth ni Sara Duterte, ipopost ko po yan. Magsa-start ako mamaya hanggang madaling araw kung kaya ko po. Ipopost ko po yon doon isa-isa para po maintindihan ninyo kung bakit kaduda-duda ang kanyang kayamanan ni Sara Duterte, at kaya iyon po ay napansin ng ating mga mambabatas kung bakit ganun ang kanyang SALN, ganun ang kanyang wealth. Pero hindi po yun, parang lumalabas kasi yung kanyang years of public service ay hindi po, mas parang kung sa ordinaryo po yan ng public servant, hindi po, hindi patas. May pagdududa ka or something like that. At tatalakay ko rin doon sa write-ups ko kung ano ang epekto niyan. Pag mapatunayan or kung umakyat na po ang impeachment sa impeachment trial sa Senado po, kung ano po mangyayari sa kanyang mga bank accounts. Meron po tayong precedent noon po sa mga nakaka-remember pa noong 2011, 2012, yung sa kaso po ni dating Chief Justice Renato Corona. SALN po yung naging mitsa ng kanyang pagiging Chief Justice. SALN lang po. At hindi lang po yung kanyang bank account ang tiningnan noon ng Senado. May precedent po tayo.
hindi lang po ang kanyang bank account, tiningnan po na nagalugad po ang bank account ng kanyang asawa, mga anak, mga kapamilya. Yun po, ganun din po ang mangyayari at posibleng mangyari once na maakyat po sa Senado itong impeachment ni Sara Duterte. Mabubuksan po ang kanyang mga bank account. Yun po. At alam naman natin dapat po kung mabuksan dapat ma-explain mo ng maayos kung saan nanggagaling yung pera. Paano kung hindi mo ma-explain? So kung ayaw mong malaman ng mga taong bayan kung ano talaga ang pera mo at paano umiikot ang pera ng pamilya mo, magre-resign ka na lang, di ba? Kung ayaw mo malaman ng publiko, kung wala ka talaga, pero kung gusto mo na gusto mong explain sa publiko kung matapang ka talaga na harapin ang mga inaakusa sa iyo at i-explain ng maayos kung saan ang galing kasi alam mo nasa tama ka, wala kang tinatago, edi ano na, hayaan mong humarap ka talaga. Humarap ka sa taong bayan, i-explain mo ito, paliwanag mo, itong pera nito galing sa ganito, itong pera nito galing sa ganito. Pero kung hindi mo deflect ka lang ng deflect, kinakasuhan mo yung mga tao na think mo na lalagay ka na sa alanganin, kagaya ni Madriaga, yung tao na nag-oobserba, kagaya ko, ibig sabihin meron kang tinatago. Or talagang ayaw mo harapin kasi meron kang ginawa na labag sa batas. Di ba? So, yun nga, inaakusahan mo yung tao na may utang sa'yo na milyones, pero hindi ka pa naman nakapakita sa kanya sa sinasabihan ng may utang sa'yo ng receipt na tawag dito, bill kung paano ka babayaran at para sa ano ka babayaran kung hindi naman abogado yung asawa mo ng asawa niya. So, yun pa lang alam na po natin na si Sara Duterte ay mahilig po ng fake news. At hindi na tayo magtataka kung saan po nagmana yung kanilang mga SOCMED na mahilig din mag-fake news. Kasi mismo siya nagpe-fake news, di ba? So saan pa ba sila titingala ng kumpas or utos na gumawa kayo fake news? Siyempre doon sana gumagawa ng fake news na. Papansin niyo po ngayon si Sara Duterte maingay. Kanina po nagsabi-sabi siya kanina na mag-ano na daw tayo. Nananawagan siya sa lahat ng mga ahensya ng gobyerno na maging mindful or aware na sa mga kailangan po tayo magtipid, mga ganyan kasi nga sa gera sa Middle East. Masasabi ko lang po, yung ginagawa po ni Sara Duterte ngayon, yun po ay tinatawag natin na main character syndrome. Feeling niya siya po yung bida. Feeling niya siya po yung presidente ng Pilipinas. Kahit sinabi na po niya dati na siya po ay presidente ng impyerno. Dapat ilugar ni Sara Duterte yung sarili niya kung saan siya na presidente. Impyerno. Wag sa Pilipinas. Kasi po sa Pilipinas may ibang presidente pa ngayon, si PBBM. At si PBBM po ay bababa pa sa 2028. Yun. Kung gusto niya maghintay siya kung gusto niya. Pero ang problema atat po si Sara Duterte. Atat siya. At natatawa po ako sa mga tao nagsasabi na hindi siya atat maging presidente ng Pilipinas. Isa po sa mga senyales kung bakit atat si Sara Duterte maging presidente ng Pilipinas ay yung mismong nangontrata siya
Nangontrata po siya ng mamamatay tao para patayin si PBBM, si First Lady at si dating Speaker of the House, Martin Romualdez. Hindi po niya maipagkakaila yun. Napanood po natin yung lahat. Authenticated po yun ng NBI at DOJ. Yung footage na yun kung saan sinabi niya, no joke, no joke. Oh. At yun po ay nakalagay. Nasali po yan ang kanyang pagtatangkang yung pag-amin na nangontrata siya ng isang asasino para patayin ang presidente ng Pilipinas. Kasama po yan sa articles of impeachment niya. Isa po yan doon. At alam po natin, reminder po natin, ilan ba yung articles of impeachment ngayon? 6. 6 po. At isa na yan doon yung kanyang pagtatangka at kanyang pagkukontrata na pumatay ng tao, ha? Murder po ito. Order niya. Kahit pagsabi pa siya na pasangil-pasangil pa siya na sabihin niya conditional kung may gumalaw sa kanya. Wala po. A threat is a threat. Wala yung mga conditional na yan. Paano lang niya, palusot lang niya yan. No. Ang pagbabanta po ay pagbabanta. Period. Hindi po tayo abogado, pero nakaintindi po tayo ng simple, basic na logic. Pero ang problema po kasi sa mga DDS, kailangan po nila i-twist ito para sa kanilang kasagaran po, mostly na na-observe natin sa ugali ng mga DDS is narcissist. Narcissist po sila. NPD, Narcissistic Personality Disorder. At alam na po natin kung sino yung pinaka-narcissist sa kanila. Mismo si Rodrigo Duterte po, narcissist. Yun po ay isa sa mga grounds ng kanyang annulment noong early 2000 sa kanyang unang asawa na si Elizabeth Zimmerman. Yun po ay isang ground sa kanilang annulment. Yung kanyang, meron siyang NPD, Narcissistic Personality Disorder. So, hindi po, I think siguro namamana yun, di ba? Kasi halos lang man yung kanyang mga anak, ganun din eh. Ang kanilang mga supporters, ganun din. So, siguro nakakahawa yung ugali ng bastos. Ugali na immoral. Nakakahawa talaga siguro yun. Kasi makikita mo yung pattern sa lahat ng kanilang mga supporters. Ganun. At ngayon po Women's Month. Kung kailan pa Women's Month, nakikita po natin yung mga aligned na political allies sa mga Duterte mga example na lang po si Congressman Bong Suntay ng Quezon City District 4th District ba yan siya? Example lang po yun. Yung nangyari doon sa hearing ng kamakailan. Si Atty. Topacio, pinapatulan pa yung kapatid ni Ann Curtis. Patulero sa mga babae. Ganyan yung ugali ng mga DDS na sumusuporta kay Duterte. At parang pinapalabas pa ni Atty. Topacio na kasalanan pa ng mga babae kung magdadamit ng kung anong gusto natin suotin. Kasalanan pa natin. Victim blaming po. Natural daw ng pagnanasa ng lalaki, ganito, ganyan. No. If you were raised right by your mother to respect women, kahit anong suotin yan, dyan sa harap mo, kahit sexy pa yan, matututo kang respetuhin yan. Diba? Kung gusto mo siya mag-change ng damit, merong paraan. May paraan po na sabihan mo ang isang babae na umayos ng pananamit. Meron pong paraan na ganyan. Hindi yung paraan na alam mo na nga na babastusin mo pa.
Takot na ang mga aso, dumarating ang mga kaso. Sila ay sinusundo na, dadalhin sa tatay nila. Aray waranto, takbo na bato, takbo na bato, takbo na bato. Aray waranto, bakit na bongo, bakit na bongo, bakit na bongo. Aray waranto, takbo na bato, takbo na bato, takbo na bato. Aray waranto, bakit na bongo, bakit na bongo, bakit na bongo. Sabi ni Lord, huwag masama, pero sila ay uborlalala. Nalalapit na silang masira, ay nagkarma, ay nagkarma. Aray waranto, takbo na bato, takbo na bato, takbo na bato. Aray waranto, bakit na bongo, bakit na bango, bakit na bongo. Aray waranto, takbo na bato, takbo na bato, takbo na bato. Aray waranto, bakit na bongo, bakit na bongo, bakit na bongo. De, utakluga, de, stanga-tanga, de, utakluga, de, stanga-tanga, de, utakluga, de, stanga-tanga, de, utakluga, de, stanga-tanga. De, stanga-tanga. De, stanga-tanga. De, stanga-tanga. Dede estanga agay waranto, takbo na bato, takbo na bato, takbo na bato. Aray waranto, bakit na bongo, bakit na bongo, bakit na bongo. Aray waranto, takbo na bato, takbo na bato, takbo na bato. Aray waranto, bakit na bongo, bakit na bongo, bakit na bongo. Kuduro yung betlog, tatay yung karton. Kuduro yung betlog,